Karamihan sa mga nag-start nito, yung mga hindi pa marunong magnegosyo. Ngayon, kapag ka marunong magnegosyo, nata-challenge na. Parang, I want more. I want different business na. Para sa isang hindi naman talaga negosyante, it's a good start. Kasi matututo kang humandle ng tao. Yun ang number one na matututunan mo sa water station. Mag-handle ng tao, gumawa ng sarili mong strategy, marketing, system. Sa water station, ang napansin ko po, isang beses mo lang makakausap ang customer mo. Kaya palagi ko sinasabi, pag nag-marketing, sumama kayo. Makausap mo man lang para mayroong attachment the client and you. So kapag kasi delivery boy, umalis sa'yo, natatangay pati customer mo. Kasi hindi ka naman kilala. Pero paano ko nagawa yung 700 bottles daily? Ang liit ng population. Karamihan sa mga nag-start nito, yung mga hindi pa marunong magnegosyo. Ngayon, kapag ka marunong magnegosyo, nata-challenge na. Parang, I want more. I want different business na. Dati hawak ko din yung namin, Water filling. doon, sir. Handle ko before. Ah. Pero nung binitawan ko, sir, kasi nga ang dami ko ng handle na nagbibigay sa ibang department. Napabayaan. Ang dami namin kliyente na nakawalaan. Hindi na nila naasikaso. Sayang, no? Ang dami sayang. Pero ikaw, sir, since nahawakan mo yun before, na-realize mo din na kumikita to kasi bumebenta eh, di ba? Opo. Ang sayang talaga, sir, yung nahinayang ako nung lumipat sila sa ibang refilling station dahil hindi na susupply yung requirement nila. Wala namang planong lumipat, pero lumipat kasi napabayaan. Opo. Mga restaurant, gano'n. Ako, through our experience po sa water station, since ako yung nagpalakad ng sarili kong tubigan, diyan ako kumuha ng puhunan eh. Hindi naman ako nag-start na manufacturer agad. Naging water station owner muna ako. So para na-experience ko for the past 3 years yung pagiging isang water refilling station owner. On my venture, sir, umabot naman ako 700 bottles daily. Ayun yung pinaka-peak, tapos average ko na na-maintain ko na yon. Sometimes 800, sometimes 600. So average sabihin mo na 700 bottles. Eh naging 4 pa yung water station ko. Tapos, pinakamahina kong tubigan dati, umabot lang ng 500 bottles daily. So, knowing, sir, na ang liit po ng population dito sa amin. Compare doon sa inyo, sa Baguio, iba ang population doon. Dito, ang liit ng population counting. Doon po ako nag-start as owner ng tubigan. Nung yung mga friends ko na lang ang nag-approach sa akin na turo mo sa amin yan, hanggang sa dumami yung customer ko, yung client ko, napilitan na po ako magtayo na din. Kumbaga para sa isang hindi naman talaga negosyante, it's a good start. Kasi matututo kang humandle ng tao. Yun ang number one na matututunan mo sa water station. Mag-handle ng tao, gumawa ng sarili mong strategy, marketing, system, kung paano papatakbuhin yung tubigan mo. Pero sir, kapag sa water station kasi, unlike the hotels, ang water station, meron tayong matatag na loyal customer, regular customer, na kapag nakuha mo, di naalis yan eh. Aalagaan mo na lang. Hindi kagaya sa hotel, you don't know kung meron bang mag-check-in or wala. May edge siya sa possible na location niya kasi wala pang Medyo malayo po yung area doon, sir. Tapos ang nagsusupply pa, malayo. So, truck pa ang pupunta doon. And then, napansin kasi namin, sir, na nung inikot namin, may mga store, pero ang lalayo lang ng gagalingan ng mga tubig. Ano lang yun yung mga store, baka yun yung mga water station. Nag-retail lang sila ng mga galon-galon, sir. Oo nga, yun yung water station. Ikaw yung water refilling. Yes. Wow. Sila yung mga water station na sinusupplyan. Pero sa kabilang barangay pa sila. Camp 7. Usually po, ang water sa Baguio, yung doon pa lang sa baba, iaakit pa nila yun eh. Totoo. Oh, hindi, iaakit po nila truck-truck. Nakikita ko eh. Totoo. Di ba? Kita mo yung sa may Camp 3 ba yun? Sa Camp 3? Or yung may kainan doon? Pag doon sa may Cannon Road. Di ba makita mo, pag paakit ka ng Cannon Road, may mga tubigan doon sa baba. Tapos truck-truck, iaakit nila papunta sa taas. Ay, malaki ang malaki ang edge mo. Pero once na lumakas yan, sir, tapos hindi ka pa satisfied sa ganong volume of sales, doon pa lang tayo kumukuha ng iba pang mga customer. Ako, sir, ginagawa ko by radius ako eh. Start muna ako sa 2 kilometers away, 3 kilometers away, hanggang sa palaki ng palaki. Tapos, nagiging routine na lang po yun. Kasi yung customer mo every Monday, pwede mong maging customer talaga sila every Monday. Ako, ginagawa ko po, kunyari dito sa Alcala, paano ko nagawa yung 700 bottles
daily. Ang liit ng population. Yung ginawa ko kasi, umaabot ako ng Bayambang. Dito, from here, 8 kilometers away na yan. Ibang bayan na yan. Umaabot po ako Ordoneta. Maabot ako dito sa may Moncada Tarlac. Kasi paglabas mo dito, 10 kilometers away, Moncada Tarlac na yan. So, umaabot ako dyan. Na-maintain ko. For example, ganito. Sa isang araw, Ordoneta lang ako. Doon lang ang delivery. Tapos, Monday yon, Tuesday dito naman sa akin. Wednesday, Bayambang. Thursday, balikan ko yung Ordoneta kasi ubos na yung tubig doon. Ang nakuha kong mga dealers ng tawag namin doon, truck ang nag-deliver talaga. Hindi pa akin yung truck Nung panahon na yon, hindi pa sa akin yung truck. Parang nakikisakay lang. Hanggang sa yung may-ari ng truck, bumili na rin sa akin ng water station yon. Nagtayo ng sarili doon sa Dumpay, Pangasinan. Kaibigan ko naman din kasi. Hanggang sa nag-branch, nakakatuwa yung negosyo yan. Yung iba sinasabi, too good to be true. Kapag ka kasi yung tao kasi, na mahina ang stress level, medyo everything para sa kanila is stressful. On your case, nakikita ko hindi ganun eh. Kasi mas stressful yung hinahawakan mo, sir. Ang dami mong department. Mas stressful yon, yung madami kang minamanage, lalo sa mga events. Tapos iba-iba pang tao kausap mo. Sa water station, ang napansin ko po, isang beses mo lang makakausap ang customer mo. So pag nakausap mo na isang customer mo, hindi ka na makikita ulit nun eh. Yung delivery boy mo na lang ang makikita nun. Kaya palagi ko sinasabi, pag nag-marketing, sumama kayo. Makausap mo man lang para mayroong attachment the client and you. Kasi sabi ko nga, yung iba kasing owner ng Tubigan, sir, sasabihin nila, delivery boy 1. Mag-market ka nga doon, ikaw humanap ng customer mo, tusan gano'n. So yung delivery boy, susunod naman yun, magma-market, giribit kay boss, may benta. Pero ang totoo nun, hindi ka nakilala ng client. So kapag kasi delivery boy, umalis sa'yo, natatangay pati customer mo. Kasi hindi ka naman kilala. Pero ganito paano kung ikaw mismo yung kausap ng client? Ikaw mismo yung kaharap. Kapag yung delivery boy mo umalis, tatawagan mo lang yung client hello, hindi na po connected dito si ganito. I just want to inform you na ganito. Meron na po kaming bagong iaasin na delivery boy dyan. Basically, hindi ka nawalan ng kliyente. Na-retain mo siya. Kasi may mga water station, delivery boy mo, o-offer ng mas malaking sakod Lalo pag nakitang malakas ang tubigan mo. So, ganun yung ginagawa po namin para sa mga operator ng tubigan. Kumbaga, sinasabi rin namin na dapat bilang owner, ikaw mismo yung kaharap, ikaw yung kausap. Tsaka malaking edge din na ikaw mismo na owner yung kausap. Kasi parang ang isip ng may bahay kung minsan, mayroon na kaming suki Bakit kami bibili sa'yo? Bibili kami sa'yo kasi sincere na lumapit yung may-ari dito, nag-offer. So titiwala ko yung health ng family ko dito sa taong na may malasakit doon sa sarili ng produkto. Ako po dito, nung minarket ko po dito sa ako mismo talaga. Wala nang nagma-market, sir Kasi inaalagaan ko na lang yung customer ko Tsaka satisfied na ako Okay na yun Pero hindi na kayo nag-water or on na kayo? Ano po, simula po nung tinayuan ko din yung kapitbahay ko. Lahat po kasi ng tubigan dito ako nagkabit. Technically, sir, kapag tinuloy ko yung negosyo kong tubig dito, magagalit sila sa akin. Dito sila kumukuha ng consumable Filter, plastic, selyo, dito lahat galing So ginawa ko, ginibap ko yung tubigan ko na yon. Mag-giveaway ako para sa kanila. Pero sir, nasubukan ko talaga price war dito, sir, kahit kliyente ko na sila. 35 pesos ako, sila 15. Pero hindi ako humabol sa pababaan. Kasi sabi nga namin, palagi ganun Cheap service, cheap product, attract cheap customer, cheap clients. Diba? Doon ka na lang, sir, sa mataas man yung benta mo, pero hindi cheap clients yung ma-attract ko. Kagaya ka na, dito mo nga napili kasi hindi cheap yung hanap mo Gusto mo quality Sa dami nagbebenta, di ba? Actually, nung bago kami pumunta dito, sir, ang namin doon is parang okay na ako sa package 6 ata yung nakita ko. Package 7, package 6, ganun. And then, nung na-explain ni ma'am kanina na regarding sa package 9. Na-deal ka sa 9. Bago ko pumasok, deal na kayo O pagpasok ko naman, ngayon, naging 10 na. You have to understand kasi. Kahit sabihin ko na sa akin naman, you will decide pa din, sir. I will stick to 9 kung talagang gusto mo yun Pero if I could offer you kung paano ka magiging angat sa mga nakatayo na dyan sa labas, syempre i-offer ko yon. Pero you have to decide. Yung lang po naman dito is yung quality talaga. Doon ako sa pangmatagalan. Kasi ang hirap yung kukuha ko yung sa quality tapos pagdating ng time, parang magsasuffer lang. Why not doon na lang sa pinaka-the best? Meron, sir, nagpunta dito. Kuya Joel ang pangalan niya May printing shop siya ng mga damit. Taga Gumaca, Quezon.
Punta siya dito. May water station na to Tapos, yung kagawad na friend niya, kay Watermax ka kumuha. Kasi sarado na yung tubigan niya Nagtuloy siya sa printing. Kay Watermax ka kumuha kasi 5 taon na yung tubigan ko hanggang ngayon hindi nasisira. Walang problema. Sabi niya, talaga ba? Kasi yung tubigan ko dati, ginawa ng technician na hindi ko kilala, sabi niya. Company hindi niya kilala. Every 6 months daw, palit siya ng palit ng membrane. Magkano yung membrane? Ang mahal nun 13,000, 12,000, 18,000, depende pa sa brand. Diba? May mga mura, may mga mamahalin. Sa ganun period nun, ang dami niyang pinapalitan. Samantalang sa kanya, sabi niya, 5 taon, hindi nagka-problema. Magkano na pala yung package kanina for 1 year? Membrane ba yung filter? Hindi, ang filter po, Filter. 15,000 lang for the whole year. Yun lang yung gastos mo. Kasi nagtanong ako yung si Michael Quirino, sabi niya, puntahan mo kayo si Watermax, si Alfred Watermax, kasi maganda din product. Marami actually din, yung pinagtanungan ko na Ako rin ang tinuro. ikaw ang tinuturo na Sarap talaga pag nare-recommenda, no? Nakita ko din sa isang vlog niyo, sir, na parang pagpasok niyo pa lang dito, we treated you as client. So, yun. Yung sabi ko, ay, parang pwede namang walk-in siguro. Pwede. Kami, sir, dito, we are offering a lifetime service warranty sa machines Yung namin. napansin ko yung lifetime na service na in case na May masira. Tsaka, sir, on our observation, ang laking bagay din na pag sinabi mo na, may water filling station kami and our machine is made by Watermax Enterprises. Ang daling i-market kasi branded na po yung mismong equipment. Sa napansin po namin, kasi ginagamit nila as marketing yun yung mga customer namin na naging successful sa negosyong to. Hindi yung napansin ko kayo, ma'am, yung parang sabi ko, ay, napansin ko, very, kayo, sir, nag-vlog kayo and sikat na kayo sa Pwede bang, gamitin namin yung name na Watermax, by Watermax, para meron kaming name na... Opo, pwede po. Libre po yun, sir. Yun po yun. Pwede niyong gamitin. For example, anong iniisip niyong brand name ninyo? Siguro we'll send na lang po. Ano po? Meron kaming pinag-iisipan pa, sir, pero wala po. Kung yung pangalan ng tubigan, yun, tapos powered by Watermax. Yes po. Pwede po yun. Alam mo, sir, yung meron kami kasi doon sa hotel mismo. Pero ang parang kasi doon, international. Doon kami naghihirapan ngayon na may isang parts na nag-shutdown. Kailangan pang i-order international ang tagal. Wala kayong makuhang pyesa. Sometimes yan ang mabigat kapag nasa abroad po yung kinuhanan. Mahal pa yun, sir. Tsaka pag sa Manor, sir, dapat talaga maganda yung quality ng nandun kasi high-end po Hindi pwedeng ganyan ang serve mo dun, sir. Nakakahiyang i-serve yan sa customer. Tsaka ang tubig sa Manor, sir, iba presyo, sir, no? Magkano isang bote doon? Sa garden, 60 pesos. 60 pesos. 500 ml. Pero pag nagpasok mo sa restaurant, ang price niya is 75. Pag nasa restaurant na, 75 pesos. Ano po yun? Nasa bote? Yes. Yes, sir. Worth it naman. Basta nakalagay sa babasaging bote. Ay, hindi po. Hindi, ganyan lang. Ay! Mala airport pala, sir. So may laundry machine na kayo? Wala pa. I-order namin sa inyo. Sana dito na din, sir. Dito na yung punta. Oo. Maganda po ang offer namin sa laundry. Wala po kaming installation fee. Nag-inquire ka, di ba? Magkano ang installation fee? Ano kasi most of the time, sir, mga nagpunta rito, mga nakabili na. Sabi, magkano ang installation fee nyo? Libre. Nagugulat sila. Kasi halos lahat ng company, ang sinisingil po nila sa installation fee, pinakamaliit na nagsabi dito, 180. Pinakamaliit yon. Tapos, yung isa naman, medyo kilala daw yung company kasi, siningil niya ng 280 for the installation fee. Depende pa yun. Kung maraming kinuha, lumalaki rin yung installation fee. Sa amin, ang in-include namin, ang installation fee namin libre. Tapos, meron pa kaming water filtration na kasama. Kasi di ba, ang gagamitin yung tubig dyan is galing sa water station. Reject water yon. O yung reject water, madaming minerals yun So, kailangan namin i-treat yon para, yun, libre na yun, sir. Tsaka may tangke, may booster pump, gas line, pipeline, drainage, carpentry works, kasama lahat sa amin yun. Ang wala lang doon, sir, yung gas tank na lang. Opo. Kasi yung gas tank naman, pwedeng marenta sa mga nagtitinda ng gasol. Pero kasali po sa amin yung gas detector. Yung kapag may gas leak, mag-shutdown yung mismong linya ng gas. Ang hindi lang kasama yung gas regulator. Yung kapag may gas leak, mag-shutdown yung mismong linya ng gas. Ang hindi lang kasama yung gas regulator. Pero lahat yon kasali na aside from that. Yung mga tubo, sa linya ng gas, pipeline, drainage, exhaust, lahat po yun included. Sir, paano po yung, di ba yung may maglilinis every 6 months? Kami po yun. Yung preventive maintenance ito po sa amin. Sama-sama na yun. Free yun. Pwede namin ma-prita to, sir. Opo, pwede. Pwede po.
Ni-display ko lang kasi hindi ko lang binibenta para makita mo yung actual size. But this one is used. Ano to sir, nagpatong lang din or? Nakapatong. Traditional po kasi sa laundry na pinagpapatong. Pero kung ako talaga nagdi-design, mas gusto ko yung kamukha nung napuntahan ko sa US. Sa Pasadena kasi, kapag pumunta ka sa US, isang whole section is wash area. The whole section is for dryer. Right. Walang nasa taas na ganyan, lahat nasa ground. Ang kino-consider ko kasi doon, iba yung linya talaga ng gas, iba yung linya ng tubig. Kaya lang dito sa atin sa Pilipinas, for space saver, yan po yung ginawa nila. Parang karamihan, ganyan. Pero kung malaki yung space, it's better na magkahiwalay talaga siya. Pero ito sir, pwedeng magkahiwalay kaya na can stand alone tong ano. Apo, magkahiwalay talaga yan, pinagpapatong lang. Kahit man yan, oh. Parang ganito po siya. Tapos pwede siya glass, sir. Glass. Apo, glass. Pero hindi bilog. Ano yan eh, pag ganun yung shape. Parang window. Patingin ako ng space. Uy, ang luwang ng space, ha. Kasi parang balak namin yung kabila, water, tapos sa kabila. Oo, sir. Kasyang-kasya dito. Mahal siguro renta dito. Pwede na. Bagyo? Mura. Nung naghanap ako ng space, nakita namin yan. Tapos kinausap namin yung may-ari. Una, biglang sabi niya, alam mo yun din ang plano daw nilang business, pero wala pa daw silang pangunan. So parang i-parent daw nila yun. Nung una, ayaw nilang kumain nung una yung water refilling kasi balak talaga daw nila yun ipupush. Pero nung napag-isip-isip sila, Sige na, ikaw na. opo. Kasi sabi ko, hindi ko na po kukunin kasi parang parating package kasi yung Refilling tsaka laundry. Kasi magkasama para ma-maximize din yung Yung space and syempre yung revenue. Wala kang deep well dyan. Nawasa lahat yan. Meron sila, sir. Yung water kasi dyan sa Happy Hollow is, alam mo yung walang tito o stream, walang tigil, spring siya. water. Oo. Yun lang kasi sir for consumption kasi ng mga nandun. Okay. Pero Kaya, hindi man pwedeng inumin yung kailangan talaga i-filter pa. Okay. Kaya ginagawa nila, nag-order talaga sila sa top 7 na malayong pa doon. Kaya parang gusto sana nila refilling, paggamit ang water ng spring water. May mga staff ka na ng Target or hiring ka pa lang? Sa una lang naman po medyo struggle yan, i-manage. Pero bahala dyan na, i-manage mo nga yung negosyo ng iba eh. Yan pa yung sarili mong negosyo. Magkano ang tubig sa inyo? Tubig na yung 5 gallons. 30 pesos. 30 pesos. 35 yung iba, sir. Yung may delivery na. Pero before, nung handle ko pa yung water station namin, pinopromo ko yan, pinapackage ko, sir. Parang buy 4, take 1. 5 yun. 5 yan, sir. Pero magkano? Ang benta ko doon, sir, is 25 pesos. Isa. Isang gallon. Free delivery. Parang 20. Parang 20. Oo, ganun, sir. 20. Mura yung sa'yo, sir. Kaya pala maraming nabili. Ang inaay ko, sir, yung bote mismo. Oo, yung ako mismo yung magsusupply. Yung ako gagawa, Totoo. yung may blowing machine. Para yung mga client ko, mabigay ko rin yung mas mababang presyo, mas quality, gano'n. Pero yung may laman kasi, bipad na po yan. Ayoko naman na mag-o-venture ako niyan, pero hindi ko kayang ibenta sa mall. Gusto ko yung naka-display ako doon. Siguro, pag-graduate na yung mga anak ko, doon na namin iba branch. Sa ngayon, ini-enjoy pa lang namin eh. So, ang dami mo nang inatin ng seminar pala. Buti dito kayo natuloy. Wala akong idea actually kung saan kami papunta today. Oo. Pero since sinabi niya na mag-i-inquire, gusto ko na sumama. Ako kasi, sir, hindi ako nagpaplano, bigla-biglaan ako. Iba talaga, sir, yung bigla natutuloy, sir, no? Pagka may plano-plano, di natutuloy yan eh. So nung nakita ko kayo, like, no question na, dito na. Yung credibility, alam mo. Ayun na, yun na. Thank you, sir. Sir, thank you so much. Thank you, boss. Yes. Thank you.